Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya iingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba ninyo nababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 5,000, 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, isang araw bago po ang pagpasok natin sa tinatawag nating panahon ng Kwaresma o Season of Lent. So isang araw na lang nawa ay sabi nga pinaghahanda tayo at dapat naman talagang pinaghahandaan natin ito dahil papasok tayo sa isang paglalakbay, papasok tayo sa 40 araw na paghahanda. At hindi basta-basta yun. No? Kung mayroon kang lalakarin o may pupuntahan ka, hindi pwedeng ura-urada. No? Hindi natin kakayanin ang ganong katagal na paglalakbay. Kaya pinaghahanda tayo. Pero ganun pa man, sa ating pong Ebanghelyo ay pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad patungkol sa libadura ng Pariseo at ni Herodes. Bagaman, narinig natin dito na hindi pa ganun kalawak ang kanilang pag-iisip, yung kanilang pag-unawa sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Iniisip nila na nagalit si Jesus dahil wala silang dalang sapat na tinapay. Kaya ibinalik muli ni Jesus yung kanyang ginawa sa iilang piraso matapos na pakainin ang libo-libong tao samantalang sila, sabi nga, kukonti lang yung dala nilang, iisa lang ang tinapay na dala nila, pero ilan lang ba sila? 13. Yung ilang pirasong tinapay, nakapagpakain ng 5,000, 4,000, may lumabis pa. So bakit sila nag-aalala na iisa lang ang dala nilang tinapay? Kasama naman nila si Jesus. Kukuha po ba? Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. At kadalasan naririnig natin na sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari. Kaya inaasahan din sa atin na lumalawak ang ating pong pangunawa.
yung ating pong pag-iisip, hindi tayo pwedeng maging makitid na para bang lahat na lang o sa araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos ay pinababayaan tayo ng Diyos. Nagkukulang ang Diyos sa atin. Pero totoo ba? Nagkukulang ba ang Diyos sa tao? O sadyang ang tao ang hindi sapat tumingin sa Kanya pong pangangailangan? Kaya nga sabi ko, papasok tayo sa panahon ng Kwaresma at diyan ay inaanyayahan tayong pagnilayan yung mga bagay-bagay sa buhay natin dahil napakarami naman talaga pong bagay na hindi naman kailangan ng tao pero pinoproblema ng tao. At sa bawat problema, ang tingin natin, pagsubok, pagpapahirap mula sa Diyos. At ganun lagi ang nagiging mindset natin. No? Pag may pagsubok, parusa ng Diyos. Malinaw din sa sinabi ni Santiago sa kanyang sulat sa unang pagbasa na huwag nating iisipin na tayo ay sinusubok o pinaparusahan ng Diyos dahil hindi gawain ng Diyos ang gumawa ng masama. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay bunga ng ating mga desisyon. Bunga ng ating mga maling pagpili. Diba? Yung nasabi ni Santiago. So, tingnan natin ulit, no? Yung mga problema ba natin ngayon, dahil ba yan sa Diyos o dahil din sa atin? Bakit tayo nagkakaproblema? Marami din ang inaakala na kapag wala silang material na bagay, katulad ng iba, ang tingin sa sarili, napakakawawa. Kahit nga kinukumpara lagi, ano ang gadget mo sa gadget ng iba? Pag nakita mong luma yung sayo, malulungkot ka na naman. Laging madalas, nagiging gano'n ang ating pag-uugali. Bakit hindi mo tingnan kung ano ang mayroon ka at yan ay ipagpasalamat mo sa Diyos? Yan ay biyaya ng Diyos na siya namang pinakita na ni Jesus, di ba? Iilang piraso, kinuha, nagpasalamat. At nang sabihin din niya sa mga alagad, anong mayroon kayo dyan? Kinuha niya, pinagpasalamat, sobra-sobra. Pero yun lang naman, di ba? Yung basic na kailangan natin, kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa atin, sa mga pangangailangan ng tao. Sadyang higit lang tayo kung humingi o manghangad ng mga bagay para sa atin na inaakala natin na ito ang makapagpapasaya sa atin. Nawa, sa pagpasok natin, sa paglipat natin sa panahon ng Kwaresma, makita rin natin yung mga bagay na nagdudulot ng problema sa buhay natin na kinakailangan natin tong alisin o kinakailangan natin makita na hindi tayo dapat makontrol at ibase ang ating kaligayahan sa kung ano ang mayroon tayo. Kundi kung si Kristo ay kapiling natin, masabi natin, sapat na si Kristo sa buhay natin. Amen.